hapon sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po ay mag-start ng ating pag-aaral. So, I would like to encourage you, mag-share po tayo. Mag-invite po tayo katulad ng gagawin natin ngayon, no? Okay po, samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa hapong ito po, sana po tayo po ay andiyan po kayo at kasama ko kayong mag-aaral, kasama na aking pamilya. Nandito si Aileen at saka si Danieli. Ganon na rin si Aidan. Ano po? Share tayo lahat. Yan, maganda po natin pag-aaral sa hapong ito po. Magandang hapon po muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. So, samahan niyo po ako na manalangin tayo. So, let us all pray po mga kapatid. Manalangin tayong lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw na binigay mo sa amin. O Lord God, we ask for the guidance of the Holy Spirit. Help us to understand Thy Word, and most of all, O Lord God, help us to obey Thy Word. Also, Lord, pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na maging mapayapa ito. Ganun na rin ang bawat buhay namin sa lahat. Patuloy mo kaming bigyan ng kapayapaan. Nagpapasalamat kami sa aming Panginoong Yesus na nagbigay sa amin ng kaligtasan, kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, muli Ama, sa hapong ito, kami po ay nagbibigay puri sa iyong kadakilaan, sa iyong dakilang pangalan. Ikaw aming sinasamba at pinupuri, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Ama, ang lahat ng ito ay aming dalangin kailangan sa kanyang pangalan. Amen. Hello po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po, So, nandito po tayong lahat mga kapatid upang magpasalamat sa Panginoon at higit sa lahat mag-aral. Ang ating pong topic po ngayon sa hapong ito po ay step between us and death. Alam niyo po, yung mga hakbang po, no? Sa pagitan natin at kamatayan. Naalala niyo po tinuro ni Brother Nonoy nung araang Wednesday tungkol naman po sa niya kung paano daw kung huli ng araw mo ito, anong mangyayari, anong gagawin natin. Ngayon naman po, yung mga hakbang, bawat hakbang natin po sa pagitan ng hakbang natin, nandyan po lagi ang kamatayan. So po, sa hapong ito po, sana po makita po ninyo, no, na marinig po ninyo ang salita ng Panginoon Diyos. Katulad po dito sa ating pong ating teksto, ang sabi nga niyo po sa 1 Samuel chapter 20 verse 3 ang ating pong teksto po. Samahan niyo po at basahin natin to. 1 Samuel, ayan. Basahin po natin 1 Samuel, hanapin natin ang 1 Samuel. Sana yung 1 Samuel. Okay? 1 Samuel chapter 20. Ayan. Hanapin po natin mga kapatid, sa inyo po mga Biblia, kung meron kayong Bible apps o Bible physical. Sabi po niya sa verse 3, sabi niya, but David took an oath and said, your father knows very well that I have found favor in your eyes. And he has said to himself, Jonathan must not know this or he will be grieved. Yet, as surely as the Lord lives, and as you live, sabi niya, there is only a step between me and death. Yan ang binanggit po ng David doon. So, sa hapong ito mga kapatid, ano po ang trending ngayon sa Facebook? Trending sa Facebook po, sa Tacloban, may namaril, marami namatay. So, walang nakakaalam. So, nandoon lang po ang kamatayan. Sa oras natin, anumang katahimikan, nandyan lagi ang nagbabadya sa bawat hakbang natin ang kamatayan. Katulad po ng mga estudyanteng ito na nag-aaral. Katulad po ng nangyari noong nakaraan din po doon sa malaking lindol, nagtatrabaho yung mga tao. So, nandiyan po. No po, katulad ng isang sa Marikina, no, isang teacher na bangga ng lumaragasan sa sasakyan din. So, nandiyan din po. Noong nakaraan naman po sa may Montalban, doon tumatawid yung bata na sagasaan ng truck. So, nandiyan po lagi. So, balita natin lagi. Nandiyan po lagi ang bawat hakbang natin, ang kamatayan. So, tukuyin po natin ngayon sa hapong ito po, ano nga po ba ang mga bagay na ito. So, we live day by day with this reality. Katotohanan po, nandiyan po talaga.
sometimes nakakalimutan natin. Hindi tayo nag-iingat. Ano po, na binabanggit natin. So, but it takes only one visit to the doctor to come the reality again. Kung minsan, di wala kang karamdaman, bila ka nagkasakit, pag bisita mo sa doktor, meron pala. Kasi tataningan ang buhay mo. So, yung mga ganung bagay ba na nangyayari? So, itong statement na to, paalala sa atin to, na kung gaano po, how fragile life is the ever-present reality of death. No po, para tayong isang babasagin na maaring mabasag maya-maya. No po, yung binabanggit, that is life. Life is very fragile. No po, na binabanggit. So, tingnan natin ang katotohanan. Consider natin ang mga implikasyon sa ating mga buhay sa hapong ito po. Sana po nandiyan kayo. Manood kayo hanggang matapusin ninyo ang pag-aaral na ito. At mag-invite po kayo. No po, Brother Romel, no po, i-invitahin mo lahat ng kabataan natin. No po, mga nasa Twinville, Friendship Road, at iba pang kapatid sa ibang lugar, ibang kapatiran sa ibang bansa. Imbitahin nyo po, sapagkat ang buhay ay ganito. Yan sabi. Ito nga po, binasa ko kanina sa wikang Ingles, sa wikang Tagalog. At gayon may si David ay sumumpa at nagsabi, talastas na maigi ng iyong ama, na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At kanyang sinasabi, huwag maalaman ni Jonathan ito, baka siya'y magdalamhati. Ngunit buhay nga ang Panginoon, at buhay ang iyong kaluluwa. Naiisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan. Tinan niyo po yung binanggit ni David. David kasi sa Jonathan, magka-best friend po yan. No po? At nandito sinabi niya, buhay ang Panginoon. Buhay ang Diyos, buhay ang iyong kaluluwa. Ngunit sabi niya, sa iisang hakbang, ang pagitan. Sabi niya, pagitan ko sa kamatayan. Ganon din po ang buhay natin ngayon. Iisang hakbang. Kaya po, lagi tayong magdarasal, mag-ingat tayo lagi. Na tayo po ay ingatan ng Panginoon. Pero paano ba tayo iingatan ng Panginoon Diyos? Na po, diyan po kayo, malaman natin yan. Kayo, sabi nga sa may James chapter 4 verse 14, kayo nga hindi nakakaalam, sabi niya po dito, ayan, hindi sa likod ko, no, hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Sabi niya, kayo may isang singaw, sabi doon, no, na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sinabi ni Santiago, ang buhay natin ay isang singaw. Lilitaw mamaya. Po, yun po, ganun lang po kaikli ang buhay. Kadali ang buhay. So mapalad tayo kung abutin natin ng mga edad, katulad ng edad ng aking ama, ang tatay ko, 97 na, malakas pa. Mapalad tayo. Hope to be lahat tayo umabot ng ganun. Ano po? Na binabanggit doon. So nakaraan po, nag-celebrate ng birthday ang tatay, 97 years old. So ngayon, my days are swifter, sabi doon, than a weaver's shuttle, and are spent without hope. Sabi naman ni Job yun. Sabi ni Job, parang ang bilis ng aking mga araw. Mabilis ang araw. Nakaraan lang, linggo, ngayon, Merkulis na. Mabilis ang araw. Kung tinan natin, no po? No? Sabi doon, and are spent without hope. Kung minsan, ang buhay natin, no, parang nagagamit natin na walang pag-asa. Sabi ni Job dito. So, sabi naman sa verse 7, oh, remember that my life is a breath. My eye will never again see good. Job chapter 7 verse 7. And then, sa verse 9, sabi ni Job, as the cloud disappears and vanishes away, so he who goes down to the grave does not come up. So mo, ang buhay daw para natin ulap na mandiyan, mamaya wala na. Pero sabi niya doon, ang mamamatay, hindi na muling babangon pa. Ano po? See? Kung titignan natin, does not come up, sabi doon. So ngayon din po, sa verse, chapter 8, verse 9, sinabi ni Job, for we were born yesterday and know nothing because our days on earth are a shadow. Para lang anino ang buhay natin sa mundong ito. Di ba? So, anino ka ng araw, pag nawala yung araw, makita mo doon, minsan, may anino pa din, pero parang anino lang. So, ang binasabi ni Job. So, nandyan lang po tayo. Temporary lang po ang buhay natin na binabanggit diyan. Man who is born of woman is of few days and full of trouble. Nabanggit naman ni Job yon. Job chapter 14
verse 1. Sabi niya, no? Yung pinanganak daw ng babae, kung titignan natin, is konti lang ang araw, pero puno ng problema. Sa buhay na ito, in this life, we live day by day, but full of trouble. Ano po? We just don't know. That's why we need to have faith and trust in God. But trusting God is obeying His will so that God, no, ang Panginoon ay hahawakan ang buhay natin. Ano po? Although yes, totoo po, may kamatayan. Pero iba po ang sumusunod sa salita ng Diyos. Iingatan at iingatan ka ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang katandaan mo sa oras na iyong kamatayan. Ano po? Yung binabanggit doon. No? Sabi niya, remember, sabi niya doon, how short, sabi niya, remember how short my time is. Sabi ni David. For what futility have you created all the children of men? Niya po, anong mga kahangalan ang ginawa mo? Sabi niya doon, remember how short ang oras natin. Very short lang. Kung minsan nakakalimutan natin, ito, sa buhay natin, maikli lang ang buhay. So binabaliwala natin ang Panginoon. Hindi natin inaalala ang mga bagay na ito. Kaya sabi ng Panginoon, ang katotohanan ng kamatayan. Marami, hindi pa ako mamamatay bukas. Mahaba pa buhay ko. Mga nag-inom ng alak, okay lang inom ng alak. Yan, akala nila ganun-ganun lang. Ano po? Mga nagsusugat, nagpupuyat. Mga bata nagpupuyat ngayon sa may ML, yung sa may tinatawag natin, mga Roblox. Nagpupuyat dyan, akala nila ganun kahaba ang buhay nila. Di nila alam, maaari silang mamatay kinabukasan. So, yan ang katotohanan ng kamatayan. Tulad yung pinakita ko kanina sa Tacloban, nag-aaral lang sila sa eskwelahan, maaga, bila na lang dumating, baril-baril. Actually, hindi lang sa Tacloban. You know, it's happening in the USA, it's happening around the world. Nangyayari po yan sa buong mundo. Nandiyan talaga. No? Earthquake, ganitong mga bagay. So, the reality of death. Ano ang katotohanan ng kamatayan? What are the realities of death? Tingnan natin po isa-isa. Mamamatay ba tayo? That's a question. May katotohanan ba ito? So, titingnan natin, Hebrews chapter 9 verse 27, sinagot po ang katanungan na to. Balikan natin. Dalawang katanungan, mamamatay ba tayo? May katotohanan ba ito? Ang sagot ng Biblia. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos ito ay ang paghukom. So, totoong may kamatayan. Ano po? Na binabanggit doon. So, kung titingnan natin mga kapatid, a time to be born and a time to die. That is sinabi po sa atin ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2. God told us that there is a time to be born and a time to die. Meaning, kapag nandito sa mundo, may oras ng kamatayan. Yan yung binabanggit na sinasabi natin. So kung titingnan natin, kailan tayo mamamatay? Sinong nakakaalam? Katulad ng tinuro nung nakaraang Wednesday ni Brother Nonoy Ormel. Ano po? Kailan tayo mamamatay? Sabi doon. So kung titingnan natin mga kapatid, no, kaya inikahayat ko kayo na patuloy tayong mag-share ng ating pong pag-aaral sa hapong ito po. Dahil po napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Kaya inaaral natin ito mabuti. Ano po? Kaya sana po masamahan ninyo tayong lahat dito. Okay? So nandiyan po ang binabanggit natin. So, ang katotohanan ng kamatayan. Wala ba itong katiyakan? Ano po? See? Wala bang katiyakan ang kamatayan? Tingnan natin ang sinabi ng Biblia. Lord, make me to know my end, sabi ni David. Gusto niyang malaman kung kailan siya matatapos. Gusto niyang malaman kung kailan siya matatapos, sabi niya doon. And what is the measure of my days? Gusto malaman ni David kung hanggang kailan ba ang buhay ko, ang araw ko, that I may know how frail I am, sabi ni David. Indeed, you have made my days as handbreadth, and my age is as nothing before you. Sabi niya, certainly every man at his best state is but a vapor. Kahit ano ka malakas ka, para ka lang isang hamog.
Tingnan niyo po. So there is no eternal life in this world. Sa mundong ito, wala. Pero other world natin, sa ikalawang buhay, meron po. Pero dito sa mundong ginagalawan natin, which is our world is also temporary. This world is not our home, sabi nga sa kanta. No? Na binabanggit doon. Para lang hamog ito na binabanggit diyan. So, kung titignan natin, there is katiyakan. Meron po talaga na pinapaitan. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon paman silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ang sabi ni Solomon, alam natin may kamatayan, pero yung mga namatay, wala na. Sabi niya doon, na binabanggit doon sa Ecclesiastes, chapter 9, verse 5, ang binabanggit dito. Okay? Tingnan natin. So, kung titignan natin, mga kapatid, ano po, sa hapong ito, inaalam natin ang totoo o katiyakan ng mga bagay na ganito. Kaya sabi ng Panginoon sa Biblia, no? Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. So dito po, sabi niya, at sa ganito ang kamatayan ay maranasan ng lahat ng mga tao. Pansinin niyo po, dalawang klaseng kamatayan ang tinutukoy po dito sa Roma chapter 5 verse 12. No? Nung nagkasala si Adan at Eva, namatay ba kagad sila? Hindi po. Pero sabi niyo doon, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. So there is also death sa kasalanan. Sabi sa Biblia, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, it's talking about spiritual. Pero sinabi na rito, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. That is also physical death. So, there is spiritual death and physical death. Totoo po yan. Mga kapatid, buhay kayo na gumagawa ng kasalanan, pero patay kayo spiritual. At sa oras na mamatay ang katawan lupa nyo, dire-diretso na po kayo sa parusa. Yan ang sabi doon, it's appointed for man to die one after this judgment. Yan yung binanggit doon, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So lahat ng tao nagkasala. Bagamat in our sins, God show His love toward us. While you are still in sin. Romans 5:8, Christ died for you. Tingnan niyo po, ganun po. Si Kristo mo namatay pisikal. Ano po? Pero nabuhay siya pisikal. Umakyat sa langit at nakita yan ng mga disipulo at iba. Tayo, mamamatay tayo pisikal, pero hindi tayo mabubuhay pisikal. Mabubuhay tayo kaluluwa. Yun po, spiritual. Ano po? Yan ang binabanggit doon. Sabi niya, ang katotohanan ng kamatayan, pangalawa, pakaisipin natin ito habang nabubuhay. So let us think about this death while we are still alive. So we need to prepare. Dapat handa tayo. Ang sabi doon, no? Sabi niya, ito po, maging katotohanan ka. Be realistic. Keep this in the back of your head. Lagi mong pakaisipin ito. Sabi niya, huwag mong kakalimutan ito. Sabi sapagkat sinabi sa Job chapter 1, verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Saan siya babalik? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan ang binanggit ni Job chapter 1, verse 21. Sabi niya, ano po? Pansinin niyo mabuti. No, hubad kang lumabas sa bahay bata ng iyong ina, hubad kang babalik ako roon. Saan tayo babalik? Kung saan tayo maroroon. Binabanggit doon. Sabi ng Panginoon, there is only one step away. Isang hakbang lang talaga, mga kapatid. Ano po? Nakakalungkot nga makita nyo doon yung sa kalsada ngayon, parang yung mga nagmumotor, parang wala silang kamatayan. Hindi nila naiisip, hindi nila nalagay. Sabi nga, di ba, keep this in the back of your head. Kahit kung nakakotse ka, o naglalakad ka, nasa sasakyan ka, dapat isipin natin lagi yan.
No? Kaya isipin mo lagi ang Panginoon. Kaya habang kayo'y nabubuhay, habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, kailangan natin sumunod sa mga kalooban ng Panginoon upang tayo ay ingatan ng Diyos. Sabi niya, no, I will never leave you nor forsake you. Sino ang hindi niya iiwan at hindi niya pababayaan? Ito yung mga anak niya. Sino yung mga anak niya? Ito yung mga taong patuloy na namumuhay ng tapat at sumusunod sa kanyang kautusan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Eternity should always be in our mind. Tandaan natin, eternity should always be in our mind. Na po, kapagkat pagka siya namatay, ay wala siyang dadaling. Tandaan mo yan. Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, huwag mong ariin ang mga material na bagay na ito. Kaya matuto tayong mag-share of the blessing that you have right now. Money, ano man to, you need to share it. Food sa mga nangangailangan. Brothers and sisters in the church, you need to share your blessing for all the works of the church. Sa ministry ng church. Dapat po, nandun tayo. Sapagkat kapag ikaw ay namatay, wala kang madadala. So habang nandito tayo, gawin mo na ang lahat ng paraan na naglilingkod ka sa Panginoon. Di ba? You're giving your life to God. Buhay mo sa mundong ito. Ibigay mo. Ayusin mo na ang Diyos. Ayusin mo na ang buhay mo sa Diyos. No? Para sa Panginoon. Habang tayo nabubuhay sapagkat sabi nga niya, if there is only a step, isang hakbang lang. Ang bawat hakbang natin, nandiyan po yan. Sabi niya, Matthew 6:19-21, sabi niya noon, huwag kayong mga tipon na makayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ito ang nakakalimutan ng tao. Sabi nga, death is just a step between us. Pero madalas, we forgot. Even the Christian today in the church, they forgot this. Na po, na patuloy silang na naglilikom ng yaman sa mundong ito. They forgot what? They forgot na mag-ipon, no po, no, ng yaman sa langit. Nakakalimutan nila, no, na dooy hindi sumisira kahit na ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yan lang ang hindi mananakaw sa iyo, kapatid. Huwag mo nang hayaan pang nakawin ng demonyo ang kaligtasan mo. Huwag mo nang hayaan pang nakawin ng mundo ang kaluluwa mo. Kaya habang nandito tayo, tandaan nyo, just step away. No po, yung mga bagay na yan. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Yung panahon natin sa Pilipinas, yan ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Puro sila payaman. Wala silang naisip. Puro sila mga ipokrito. Nakita natin. Di ba? Galit ang Panginoon doon nung araw pa man. Di ba? Ng mga nasa gobyerno nung araw, tingnan niyo po, dahil puro pera ang kanilang nasa isip. Di po? Diba? Pangatlo, sabi niya pangatlo, ang pangangailangan ng kaligtasan. So, sa bawat hakbang sa pagitan natin at kamatayan, no? Totoo, may kamatayan. Isipin mo ito habang ikaw ay nabubuhay. Kaya sabi niya, ang pangangailangan ng kaligtasan. Kailangan mo ngayon ng kaligtasan. Kailangan natin ng kaligtasan, mga kapatid. Po, iba natin na natin. Ano ang pangangailangan tungkol sa kamatayan? Anong kailangan mo tungkol sa kamatayan? Iba naghahanda, di ba? May bumibili ng, ang tawag dito, lupa sa sementeryo. Iba nag-iipon para sa yung lalagyan ng abo, may cremation, merong nililibing sa lupa, so may mga minamamify, ano po, may iba-iba klase. May sinusunog, yan po nangyayari doon, no? Panahon ng mga tribo, yan sabi, no, there is only one step away. Ulitin natin, isang hakbang lang, ang layo natin sa kamatayan. Tingnan niyo po, ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat mong gawin? Naalala yung tanong ni Nonoy? Noong nakaraang Miyerkules, anong gagawin mo kung malalaman mo mamamatay ka bukas? Tingnan niyo po. Ayan. So, 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinasabi niya,
Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahon ukol. Anong panahon ukol? Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So sinabi natin kanina, huwag mong kalimutan na may kamatayan. So huwag mo rin kalimutan, kapatid. Kahit ikaw ay sinasabi mo Kristiyano na, kahit sabi mo ikaw preacher ka, o ikaw sinasabi mo na namumuno sa loob ng kongregasyon o iglesia, sinasabi mo ganyan, no, huwag mong kalimutan. Araw-araw is araw ng kaligtasan. At bakit sinabi ng Panginoon, araw-araw ito? Sapagkat it's just one step away. You just don't know your life. Your life is like a vapor. Isang singaw ka lang. Tingnan niyo po, isang alapaap na maya-maya wala na, hinahangin na. Ganon ang buhay. Kaya sabi niya, pakaisipin mo araw-araw ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan po. No, ay nakalimutan kong i-share ito sa mga nanay na nag-aaral. No po. Kung titingnan natin mga kapatid, no po, sa buhay na ito, kailangan natin po 'yan. No, kailangan natin na isipin lagi na meron tayong kaligtasan at meron tayong sinasabi natin na kamatayan. Yan, yung binabanggit doon. Kaya sana po mga kapatid, nandiyan kayong lahat. No? Ito, nagsishare pa rin ako habang sasalita ako para maraming makapanood. No po? Kasi mahalaga po ito para malaman po natin lahat. Yan. So, sa panahon na ito, anong panahon? Kailan ang panahon? Every day is panahon. Panahon ng paggising, panahon ng pagdarasal, panahon ng pagkain, panahon ng pag-akbang, panahon ng tatrabaho, pero panahon ng kamatayan. Nandyan po. Di po? Isang araw lang, kanina nakasabi nila, namatay yung asawa ng kapatid natin si Brother Rogelio. Brother Rogelio, di na nakapagsamba dahil may sakit po, di makalakad. Tingnan niyo po, nandyan po ang buhay. Di natin nabalitaan. Sa kapatid natin nung nakaraan din, pumanaw siya, bata din siya. So, hindi natin alam, madali ang buhay. Ano po? Sabi niya dito, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. No, yan ko minsan kala natin, ano po, naghahambog tayo, ibig sabihin ng paghambog dito para bang tiwalang-tiwala ka sa sarili mo. Di ba? So dapat po, magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi ka nagdarasal pag umaalis ka. Hindi ka nagdarasal habang nasa biyahe ka. Hindi ka nagpapasalamat pagdating mo sa lugar mo. Di ba? Hindi ka nagdarasal habang nagtatrabaho ka kung ano man trabaho mo. Yan po nangyayari. No po? No? Para pong pinaghahambog natin kasi nagmamalaki tayo sa Panginoon Diyos. Tandaan niyo po, your life, our life, every seconds of our life is para sa Diyos. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi mo nilagay yan, just step away ang kamatayan. Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Tingnan niyo po sinabi ni Solomon sa Proverbs 27:1, you just don't know what will happen. Di ba? So, bawat panahon, tingnan niyo po, we are just walking, we just stepping. But death is just step away. So, may God's will that all of us live a long life, serving Him, na naglilingkod sa Kanya. Tandaan niyo po mga kapatid. Na po, whatever you have right now, share it. Na po, huwag mo sarilinin yan sapagkat wala kang madadala kapag ikaw ay namatay. Binanggit kanina, binasa natin. No, mga kapatid. No, titingnan natin, maging handa at gumawa ng plano. Di ba? Katulad din sabi ko, di ba, mga nagpaplano? So ngayon po, anong plano dapat natin gawin? Ito po sinabi sa Hebreo chapter 3, verse 13, but exhort one another daily while it is called today. Yun po, yung naalala yung tinuro ko noong nakaraan, you are missed. Namimiss ka. Yun po, God miss your thank you. God miss your obedience. God miss your trust. God miss your saying, God, take care of me. Kaya sabi ni Pedro, cast all your care upon Him. God miss us. Kapag tayo po ay nawawala sa araw ng pagtitipon, ganyan po sinasabi. So, every day is today.
Hindi po, today is today. Tomorrow is another day, but this is today. Hindi po, pagdating mo bukas, today. Pagdating mo kinabukasan, today. So we need to palakasan tayo araw-araw. That's why we have daily Bible verse. Pero maraming hindi pumapansin dyan. Nakakalungkot nga po tuwing Bible study. Di ba? Ilan lang po yung nagpapakita sa atin, nakikinig ng Word of God. Tandaan niyo po. So, sabi niyo doon, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Yan po. Panluloko ng kasalanan, niluloko tayo, nidadaya tayo, akala natin tama. Okay, mabait naman ang Diyos. Yan ang lagi nating sinasabi. Opo, mabait ang Diyos. Kanino? Mabait ang Diyos sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya, sa mga taong naglilingkod sa Kanya, sa mga taong sumusunod sa utos ng Kanyang anak at ating Panginoong Jesus. Dahil all authority in heaven and earth has been given to our Lord and Savior Jesus. But sad to say, many people, many Christians today, they just believe on Jesus, but does not obey Jesus. Hindi nila sinusunod ang Panginoong Hesus. Eh, nakakalungkot. No po? See? But God said to him, fool, hangal, itong gabing ito, kukunin kong kaluluwa mo. Tingnan niyo po, God has an authority in your life. If God has an authority in your life, may authority ba siya mag-utos sa iyo? Yes, mayroon. Tingnan niyo po, do you have an authority to disobey God? Dapat wala. Wala kang authority niyan, pero ginagawa natin. No? We have ginagawa, sinasarili mo, may authority ako eh. Pinipili mong you choose your own will rather than God's will. Mas pinipili mo ang kalooban mo kaysa sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ayan, na po, na binabanggit doon. Kaya mga kapatid, sana po, no, patuloy po kayong makinig, manood ito, nag-aalala ko po, nag-share pa din po ako, para po, marami pa pang makapanood pa rin po, no? Yan. See? Sabi sa Luke chapter 12, verse 20, then whose will those things be which you have provided? Yan, ang tanong doon, question yan. So, katotohanan, no? Sabi doon, pakiisipin natin ito habang nabubuhay ang pangangailangan ng kaligtasan. We need salvation. Number 4, panawagan ng banal na pamumuhay. No po? If we are just a step away from death, no po? Step between us and death, there is also a call of being holy. Ayan. Tingnan natin, ano pong ibig sabihin nito? Panawagan ng banal na pamumuhay. Ayan. Ano ang gagawin kung malaman mo na mamamatay ka ngayon? Ayan po, binanggit kanina. Ano daw ang gagawin kung malaman mo, sabi doon, mamamatay ka ngayon? Ano nga ba gagawin ko? Ingatan mo ba ang pamumuhay mo sa harap ni God? Iingatan mo ba? Are you going to take care of your life in front of God? Mga kapatid, no one, wala isa sa atin ang gusto na mamatay ngayon. Bagamat si Pablo, sabi ni Pablo, mas gusto ko pa. Sa kabilang buhay na. Pero kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Sabi ni Pablo. Diba? So, 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Tingnan niyo po. Sino mga tinawag? Tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao na sumunod sa Kanya. So, yung mga sumunod sa Kanya, sabi niya, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. In all your ways, sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pansinin niyo mabuti po, in all your ways, sa lahat ng paraan ng pamumuhay mo, maging banal ka. Ano ibig sabihin nito? Pagsikap ka, strive, no, na patuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa mga utos ng Panginoon. Ipamuhay mo ang ebanghelyo. The gospel of Christ must be in us. Mga kapatid, yan po ang sinasabi doon. No? Sabi dito, sabi niya dito, sapagkat nasusulat, kayo'y
mga pakabanal sapagkat ako'y banal. So, who commanded us to be holy? God. God is holy because if we are not holy, we cannot see God. Hindi ka pwedeng pumaroon sa piling ng Diyos kung ikaw ay hindi nagsisikap maging banal. That's why sabi niya, no, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya binigyan tayo ng Biblia upang ito ang maging gabay ng bawat isa sa atin. Paano mamuhay ng banal. Ano po, na binabanggit doon. Kaya mga kapatid, sabi niya dito ngayon, Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko, nakikiusap ako, sabi ni Pablo, ko sa inyo alang-alang sa mga kabag-kabagan ng Diyos, in the mercy of God, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. So ingatan mo ang buhay mo, kapatid. Huwag mong abusuhin ang katawan lupa. No? Our body is the temple of the Holy Spirit. Sa mga tinawag na sumunod sa utot ng Panginoon, you are now a temple. Ikaw na ang templo ng banal na Espiritu. Huwag mong sirain ang katawang lupa mo. Huwag mong abusuhin yan. Huwag mong abusuhin na magpuyat lagi. Huwag mong abusuhin na masyado kang overeating. Huwag mong abusuhin ito na matuloy na yung mga nilalagay mo sa katawang masasamang bagay, katulad ng mga likido na may alcohol, o tinatawag nating alak, dapat hindi na kayo nagiinom yan. Nakakaikli ng buhay yan. Ano po, mga kapatid? Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, gayahin siya si tatay eh. Tatay ko po, 97 years old na, buhay malakas pa, tumatayo, nakatayo pa, nakakalakad pa. Kasi po hindi nagiinom ng alak nung araw, never na nagnigarilyo. Tingnan niyo po, kain lang siya. No po, tulog at kaing gulay. No po, may karne rin, pero tingnan niyo po. Di ba? Pansinin niyo po yun. Yung malinaw pa mata. Nakakatuwa no po. That's why I am blessed to have my father, Pabs de Vera. Yan, tingnan niyo po. See, sabi doon, no, pagkatao sa inyo itinawag. Sabi niya, na kayo'y, sabi niya, tingnan natin, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Hindi po, lumakad tayo ng nararapat, ng patid. Bakit kuminsan po, hindi natin pinapansin ang salita ng Diyos? Lagi natin inasabi, lagi natin pinapangaral. No po, pansinin naman ninyo ang Diyos. Pero ilan ba ang pumapansin? Sa 100 mo tinawag. Sa 100 mong sinabihan. Ilan ang pumapansin? Tingnan niyo po. Di ba? Tingnan natin. 14 ang kasama natin nanonood dito. Ilan ang pumapansin? Tingnan niyo po. Kung saan kongregasyon tayo nandoon, sa Marikina. Tingnan niyo po. So yan ang nakakalungkot. Di ba? See? Sayang. Ano po? Sayang po ang buhay. Mamuhay ka bang katulad ng mayamang hangal? Sino yung mayamang hangal? Hindi pinapansin ang kalooban ng Diyos. Sakim siya. Meron siya di marunong mag-share ng blessing niya. Gusto niya mag-impok sa sarili niya. Anong ibig sabihin nun? Gusto niya puro sarili yung iniisip niya. He never thinks about the work of God. Kaya mga kapatid, yung mga hindi nag-iisip ng tungkulin mo sa iglesia, sa kanya, mga ministry natin. Kaya pansinin niyo po, di ba meron tayong gawain? Bakit may gawain lagi? Di ba? It's not all about money. Hindi po tungkol sa pera yun. Ito po ay tungkol para po magampanan natin ang inuutos sa atin ng Diyos. Ministry is the ministry of God to share. No po, to share the gospel, to share the blessing you have, to share your money, to share your time, to share your effort, to share your talent. Yan po ang ibig sabihin ng ministry. Kala kasi natin, ano po, nangyayari, ministry lang. So, no, yun po nangyayari mga kapatid. Kaya sabi niya, that you may walk worthy of the Lord. Walk. Di ba? May kanta tayong ganon. Fully pleasing Him. Tingnan niyo po ha. Fully, buo na napiplease mo si God. Are you walking
in this world, pleasing God fully? Yan ang gandang katanungan. So, try to meditate that question. O nga, ano nga po ba, Lord? Diba? Kung minsan kasi nakakalimutan, sabi ko kanina, ilagay mo sa likod ng ulo mo, ilagay mo sa isip natin. It's just a step away, one step away. Nandiyan po ang kamatayan. May the Lord God bless us all to live long life serving Him. Na po, being fruitful in every good work. Ano po ibig sabihin ng fruitful? Di ba? Hindi naghahanap ang Diyos ng bunga, kundi sabi ng Panginoon, yung maging mabunga ang ginagawa mo. Ibig sabihin, bukal sa puso. Konektado po ito sa pagbibigay natin. Di ba? God loves a cheerful giver that is a fruitful. Di ba? May bunga in every good work and increasing in the knowledge of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Yan. Sabi doon. No? Pangatin natin. 1, 2, and 3, and 4. Panawagan ng banal na po. Panlima. Ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Ayun. So when you die, there is another life. But sino ang pupunta sa kanan at sino ang ilalagay ng Diyos sa kaliwa? Kaliwa sa impyerno, kanan papuntang langit. Ayan, tingnan natin po mga kapatid. Okay? If we die, shall we live again? Yes. Opo, that's the question. John chapter 11, 25, 26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Kung sinong manampalataya sa akin, mamatay man siya, siya ay mabubuhay. At kung sino nabubuhay at nananampalataya sa akin, hindi siya mamamatay. Do you believe this? Naniniwala ka ba dito? Sabi ni Kristo. Ngayon, tingnan natin po. Anong ibig sabihin ni Kristo na kung sino ang naniniwala sa akin? Mamatay man siya, siya ay mabubuhay. Hindi po ito yung by faith lang. Sapagkat sinabi din po ni Kristo, Mateo 7:21, not everyone calling me Lord, Lord shall enter the kingdom of God. Hindi lahat ng nananampalataya o tumatawag ng pangalang Panginoon, Panginoon, ay pupunta sa langit o sa paraiso. Hindi po lahat. Sino? Yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Anong ibig sabihin nun? Yung mga sumusunod po. No? Believe, faith, plus obedience equals salvation. Yan po ang kaligtasan. Not just faith. Faith alone cannot save you. Diba? Faith without work is death. Diba? Tignan niyo po. See? Yan yung binabanggit doon. There is the hope of resurrection. May muli tayo mabubuhay, muli tayo makita-kita. Doon, mas maganda po, nandun tayo lahat sa paraiso. Dahil sa impyerno po, hindi ka na makakapag-usap doon. Sa impyerno, iyak ka ng iyak. Sobrang sakit. Yan ang dinescribe po ng Biblia. At totoong may impyerno. Kung totoong may kamatayan, totoo rin pong may impyerno. Totoong may kamatayan, totoo rin pong may paraiso. Where do you want to go? Where do you want to spend your life, eternity? In hell or in paradise? And after that, Jesus will come. Those who are in paradise, malat na nasa paraiso, dadalain sa langit. At yung mga nasa may torment place, diretso-diretso na yan sa impyerno. Hindi na sila pwedeng makalabas doon. Kapag namatay ka at sa impyerno ka pumunta, hindi ka na makakalit yun. Not the belief of the Catholics. There is purgatory, there is no purgatory. Walang purgatoryo. Tandaan niyo yan. No? Pag namatay ka, hindi ka na pwede ipagdasal ng mahal mo sa buhay dito. Hindi pwede ipagdasal ka na para makawala ka doon. No. Hindi ka na pwedeng bumalik sa mundo at hindi ka na pwedeng mahatak pa ng sino man doon. Kung saan ka nilagay. Diba sabi kanina, Hebreo chapter 9 verse 27, it's appointed for man to die once, after this, judgment. Diba? Tandaan natin ha, mga kapatid. 1 Corinthians 15, 54, 55, ano pong ibig sabihin? So when this corruptible has put into incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying na nakasulat, death is swallowed up in victory. O death,
Nasaan na ngayon ang bangis mo? Nasaan na ngayon ang kamandag mo? O Hades, where is your victory? Nasaan ang tagumpay mo doon sa Hades? Tingnan niyo po, wala. Tagumpay sa Hades, yung pinaghihirapan po. Doon pinahihirapan. Kaya mga kapatid, tingnan natin, no? You need to obey the Lord now. Sa mga hindi pa sumusunod, sumunod na. At sa mga nakasunod na, patuloy kayong sumunod sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. No? Therefore, I say to you that you will die. That you will die in your sins. Maging ikaw, sabi mo na bautismo ka na, pero gumagawa pa ng kasalanan, you will die in your sins. Or if you do not believe that I am He, you will die in your sin. Ano ibig sabihin nun? If you do not believe, kung hindi ka susunod sa akin na ako, ang Diyos, mamamatay ka sa kasalanan mo. You need to follow what Jesus says. You need to follow kung ano sinabi ng Panginoon. Sabi niya, unang kamatayan will have no power over us. Sabi doon. So it was that the beggar died and was carried by the angel to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, nilibing. Pareho sila namatay. Pero sa istorya niyan, yung mayaman tinapon sa nagablab ng apoy. Si Lazaro doon sa paraiso. Yan ang istorya niyan. Okay? David's acknowledgement of being a step away from death is a timeless truth that should shape our life today. Yung sinabi ni David kanina sa 1 Samuel chapter 20 verse 3, there is just a step away from darkness. Dapat po, hanggang sa ngayon, dapat yan ang humuhubog ng ating buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, habang may buhay tayo, magbago na tayong lahat. Let us obey Jesus our Lord. Huwag ka masyadong kampante na ikaw ay nabautismuhan na at ligtas ka na. No. Tandaan nyo, if you've been called by God and then you obeyed, you are now the called. Ikaw na yung tinawag. Remain faithful hanggang kamatayan. Revelation chapter 2 verse 10. Anong ibig sabihin ng Revelation? What does Revelation chapter 2 verse 10 means in our life? God is telling us that while we are still in this temple, in this world, we need to live faithfully. What does it mean by living faithfully? We need to continue to be holy because God is holy. What does it mean to become holy? We need to obey the word of God in every second of our life. We need to be thankful. We need to be grateful in our life. And we need to what? We need to give our life to God. We need to follow the will of God in this world. That is Revelation chapter 2, verse 10. Mga kapatid, in this world, mga bang sa pagitan natin at kamatayan, let us live with an awareness of our mortality. Prioritize eternal treasure. Secure our salvation. Siguraduhin mo kaligtasan mo. Prioritize mo ang eternal treasure. That's why mga kapatid, if you are in the congregation and there is a work for evangelism, edification, benevolence, you must contribute. You must cooperate. Mag-cooperate tayo. Kapag may gawain na ganito, halimbawa sa atin, sa Marikina, feeding program, bigay ng sinelas, di ba? So, sasabihin natin, wala tayong pera, nakakakain nga tayo sa Jollibee. Pero when it comes to giving in the congregation, magkano binibigay natin? Masaya ka ba sa binibigay mo? Are you happy during your giving? Are you thinking God? Dapat mga kapatid niyo po, sa congregation every Sunday, di ba sabi mag-ipon? Dapat pag nagbibigay tayo, iniisip mo si God. Matutuwa kaya si God dito? Mamahalin kaya ako ni God dito? Dapat ganun tayo. Let us always help. Whatever congregation now you are, in the Church of Christ, di ba? See, you need to help the ministry. Di ba? You need to follow those humble
and faithful leaders of the congregation. Yung mga patuloy na nagiging tapat sa Panginoong Diyos. Ayan, sabi niya doon, no, strive for holiness and cling to the hope of resurrection. Panghawakan mo yan. Di ba? Last Sunday nga po, may binatay tayo si Kyle Aaron Dangiwan. No? Nandyan po, kailangan na panghawakan ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Hindi lamang si Kyle Aaron. All the Christian today in the Church of Christ must always cling to the hope of resurrection. Mga kapatid, sa hapong ito po, dapat malaman natin yan. If you have not yet obeyed Jesus or you are ignoring Him, I urge you today, gawin mo na. Sumunod ka na kay Kristo. Huwag mong ignore si Kristo, ang ating Panginoon. Huwag ka na maghintay pa. We do not know what tomorrow holds. Hindi mo alam kung anong hawak ng bukas. Di ba? Yun niyo po. Kahapon nga nagpicture kami, kulay pula ang alapaap. Yun po. Kaya tingnan natin, obey Jesus, our Lord now, and receive the gift of eternal life. Obey Jesus and live faithfully. Mamuhay ka ng tapat. For those who are already baptized believers, ayan, may this lesson renew your commitment to live for Christ with all your heart, mind, and strength. Yan po, tayo po mga Kristiyano, sinasabi na sa Church of Christ, nasa katawan na ni Kristo. Tandaan natin lahat. Ano po? There is only one body, the Church of Christ po. Kaya po, mga kapatid, sa hapong ito po, sana po naalala natin, hindi mo hawak ang buhay mo, but God holds your life. So give your life to God. Always pray, always ask for the Lord's guidance, the Holy Spirit, that God protects us. But God will hold us, that God will protect us if we are with Him. Niyo po, that's why we need to live holy, because God is holy. If we are not holy, God will not be able, hindi kanya pwedeng mahawakan. Sabi nga sa Biblia, tumatalikod siya sa ating mga panalangin, sa mga taong di matuwid. So mga kapatid, sa hapong ito, gabi ng ito, sana po marami tayong natutunan. Ano po, tandaan ninyo, ang buhay, isang hamog lang o isang singaw lang. Salamat po sa inyo lahat ng mga nakinig. I pray na ma-share po ninyo ito sa mga mahal niyo sa buhay. Kung mahal ninyo ang mga mahal niyo sa buhay, share ninyo kamatayan. Mga tutorial parents na nanonood ngayon, nakikinig, sana po, huwag nyo na pong ignore ang Panginoon sa panawagan na ito. Ano po, marami tayong naturuan ng tutorial parents, no? Pero ilan lang po ang sumunod sa pagtawag ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Habang nabubuhay, at tayo naman po, patuloy natin silang ayain. Patuloy natin silang isama sa mga gawain, sa pag-aaral ng Biblia, sa pagsamba natin tuwing linggo. Let us invite all of them. Ano po? Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po. Dadako po tayo sa panalangin. Ano po?